Natuklasan ng paralisadong batang babae na ang gamot na kanyang ininom ay may ibang tatak sa ilalim ng bote. Nagpatuloy ang dalaga sa pag-inom ng gamot na ibinigay sa kanya ng kanyang ina. Ngunit nang umalis ang kanyang ina ay iniluwa niya ang gamot. Gusto niya talagang malaman kung ano ang mga table tasks. Mula nang ipanganak, si Chloe ay dumanas ng diabetes, hika at pagkalumpo sa lower limb. Kinukuha niya ang mga ito sa loob ng 18 taon. Tuwing umiinom ako ng gamot, binibigyan ako ni nanay ng personal. Wala ring pagdududa si Chloe. Kung tutuusin, walang ina na sasaktan ng kanyang anak. Hanggang sa isang araw ay umuwi ang kanyang ina mula sa pamimili. Gusto ni Chloe na kumuha ng chocolate bars. Natuklasan niyang may mga table tasks sa kanyang bulsa. Ang kakaiba ay uminom siya ng gamot na ito. Ngunit ang label ay ang pangalan ng ina. Nang marinig ang yapak ng kanyang ina, kinailangan ng umalis ng dalaga. Nang gabing iyon ay dumating muli ang aking ina upang bigyan ako ng gamot. Nang maalala ang nangyari sa maghapon, nag-alinlangan si Chloe dahil malinaw na nakasulat sa bote ng gamot ang pangalan ng kanyang ina. Bago umalis si nanay ay tinanong ito ni Chloe. Ngunit sinabi ng kanyang ina na nagkamali ang doktor at sinabihan siyang magpahinga. Sa huli, pinili pa rin niyang maniwala sa kanyang ina. Ngunit tumaas ang dosis ng gamot, dahilan upang mag-iba-iba si Chloe. Kahit na siya ay paralisado, siya ay isang mahusay na mag-aaral. Noong araw na wala si nanay sa bahay, gumamit siya ng gawang bahay na mekanikal na braso upang kunin ang bote ng gamot mula sa itaas. Paglabas ng silid, natuklasan niya na kara-rating lang ng postal car. Natuwa si Chloe, bumaba siya ng elevator. Palagi siyang naghihintay ng mga sulat mula sa universidad. Pero saktong bubuksan ko na ang pinto, nakasalubong ko si mama. Sinabi ni nanay na wala sa sulat at nangako na kapag nakakuha siya ng admission letter ay ibibigay niya ito kay Chloe. Pinag-aralan ni Chloe ang bote ng gamot na ininom niya. Kay nanay talaga ang pangalan dito. Sa ilalim ng label ay may isa pang label. Wala nang tiwala si Chloe sa kanyang ina. Tuwing matatapos ang pag-inom ng gamot ay palihim niya itong iluluwa. Dahil kailangan niyang linawin kung ano ang mga epekto ng gamot na ito. Nang gabing iyon habang natutulog si nanay, bumaba siya sa computer para hanapin ang mga gamit ng gamot online. Ngunit ang bahay ay nawalan ng buhay. Ang eksenang ito ay natuklasan ng kanyang ina. Hindi pa rin sumusuko si Chloe. Nang makita ang kanyang ina na nagdidilig ng mga halaman sa hardin, ibinalik niya ang tingin sa tableta. Pagkatapos ay tumawag siya sa batika para magtanong. Ngunit ang taong sumagot ng telepono ay ang dating kaibigan ng aking ina. Nakilala ito ng taong iyon bilang home phone ni Chloe. Agad niyang ibinaba ang tawag. Pagtingin ko sa bintana, nakita ko si nanay na nagdidilig pa rin ng mga halaman. Sinubukan ulit ni Chloe. Tumawag siya sa isang unknown number. Masigasig din ang kabilang panig. Nang sabihin ni Chloe ang pangalan ng gamot. Ang gamot na ito ay para gamutin ang sakit sa puso. At ang kapsula ay dapat na pula. Ngunit ang kapsula na ito ay berde. Natakot si Chloe, hindi niya maintindihan kung bakit random na pinapainom siya ng kanyang ina ng gamot. Sinabi niya sa kanyang ina na gusto niyang manood ng sine kasama niya bukas. Kinaumagahan, itinago ni Chloe sa kanyang bulsa ang mga table tasks na hindi niya nainom. Gusto niyang malaman ang totoo. Pumunta sila sa sinehan. Nagpanggap si Chloe na umiinom ng maraming tubig at kailangan niyang pumunta sa banyo. Umalis siya sa sinehan. Pumunta siya sa pinakamalapit na batika. Ngunit ang pila ay masyadong masikip. Siguro natapos na ang palabas ng pelikula. Hiniling ni Chloe sa lahat na hayaan akong magbayad ng maaga. Tatanggi na sana ang matanda. Pero nang makita si Chloe, wala na siyang masabi pa. Kaya mauna na siya. Harapin ang mga tanong ng mga empleyado. Inilabas niya ang asul na kapsula at nagtanong tungkol sa mga gamit nito. Ang sagot ay natakot sa kanya. Ang gamot na ito ay para sa mga hayop. Ang medikal na pangalan ay muscle relaxant. Ang matagal na pag-inom ay magdudulot ng pagkawala ng pakiramdam sa mga binti. Kung pinainom mo ito ng isang tao, ano ang mangyayari? Ang iyong mga binti ay maaaring mawalan ng pakiramdam o maging paralisado. Hindi makapaniwala si Chloe. Sa oras na ito, ang kanyang ina ay dumating lamang sa loob ng 18 taon. Ang gamot na ito ay isang muscle relaxant para sa mga hayop. Kung hahayaan mong inumin ito ng isang tao, so anong mangyayari? Ang iyong mga binti ay maaaring mawalan ng pakiramdam o maging paralisado. Nataranta si Chloe habang dumating din ang kanyang ina. Itinulak ni nanay ang doktor at hinabol ang lahat. Sa pagtingin sa kanyang ina, hindi makapaniwala ang kanyang anak. Gumamit ng puwersa si nanay para isaksak ang anesthetic needle sa arterya ni Chloe. Unti-unting nawalan ng malay ang dalaga, tuluyang nahulog sa mga bisig ng kanyang ina. Nang muli akong magising, inilagay ang hapunan sa gilid ng kama. Pero gusto lang tumakas ni Chloe. Hindi mabuksan ang pinto kaya naman natauhan siya. Siya ay ikinulong sa kanyang kwarto ng kanyang ina. Tumawag siya ng malakas, "Nanay." Ngunit walang tugon, dahil nakaharang ang pinto ng kwarto ni Mama. Upang makatakas sa hawla na ito, mabilis na gumagana ang kanyang 180 IQ na utak. Kumain siya ng hapunan para magkaroon ng lakas na kumilos. Pagkatapos ay i-connecta ang mga cable ng kuryente. Ang bibig ay umiinom ng isang malaking lagok ng tubig.
Ilang hakbang na lang ang layo ng mga normal na tao. At kailangan niyang subukan ng 1,000 beses na mas mahirap. Buong lakas niyang kinaladkad ang mahina niyang binti sa bintana. Pero nilock ni Mama ang bintana. Dahil inaasahan na niya ang magiging resulta. Pinainit niya ang bintana at saka pumulandet ng isang subo ng malamig na tubig sa baso. Ayon sa prinsipyo ng mainit na pagpapalawak at malamig na pag-urong, ang bintana ay nasira. Gumamit siya ng kumot upang takpan ang frame ng pinto at pumasok sa katabing silid. Pero bigla siyang nagkaroon ng asma. Upang mabuhay, kailangan niyang bumalik sa kanyang silid. Nang malapit na siyang ma-suffocate, kinuha rin niya ang spray bottle. Walang oras upang madama ang kagalakan ng pagtakas sa kamatayan. Tumalikod siya at umupo sa wheelchair para makatakas. Ngunit walang tugon ng controller. Putol ng kuryente si Mama. Kinailangan niyang itulak ang wheelchair pababa, pagkatapos ay hinayaang malayang mahulog. Nakahiga siya sa lupa, ngunit bigla niyang natuklasan na maaaring gumalaw ang kanyang mga paa. Gumapang siya sa kanyang wheelchair at nakatakas sa bahay ng horror. Uwi na si Mama. Sa sandaling ito, narinig ni Chloe ang tunog ng paparating na sasakyan, nag-iba siya ng direksyon para makatakas. Nang makita niyang postal car iyon, nakaramdam siya ng pag-asa. Lumabas siya sa kalye at ginamit ang kanyang katawan para pilitin na huminto ang sasakyan. Nang marinig ang kwento ni Chloe, hindi siya sinisisi ng driver. Nang inakala niyang maliligtas siya, kara-rating lang ng kanyang ina. Pero dinala ng driver si Chloe sa pulis. Lumilitaw na nag-iniksyon si nanay ng anesthesia sa aorta ng driver. Nawalan na naman ng pag-asa si Chloe. Nang magising siya, nasa basement na siya. Parang hindi pa siya nakakapunta dito. Sa oras na ito, ang mailbox ay nasa sulok ng silid. May isang sulat na nagpapahayag ng kanyang pagpasok sa universidad. Palaging itinatago sa kanya ng kanyang ina. Unti-unting kumalma si Chloe. Nilinggan niya ang kanyang ulo at nakita niya ang isang kahon na may tatak na pangalan ng kanyang ina. Bagamat pinipigilan ng mga kadena ng paa ang wheelchair. Pero hindi makukulong si Chloe. Sa kahon ay maraming mga dokumento at mga larawan mula sa kanyang pagkabata. Kasama ang isang larawang kuha noong 2006. Mula nang magkaroon siya ng mga alaala, siya ay paralisado. Ngunit ang mga larawan ay hindi nagsisinungaling. Ang kanyang pagkalumpo ay sanhi ng pangmatagalang gamot. Ang mas nakakagulat na bagay ay nasa likod. Sa loob ay may ulat ng kamatayan. Ayon sa mga tala, ang anak ng ina ay namatay 2 oras pagkatapos ng kapanganakan. Nabuhay siya hanggang 18 taong gulang. Hindi niya biological child si Chloe. Dahil lang sa maagang pagkamatay ng kanyang anak, hindi niya kinaya ang pagkabigla. May mga kuko siya sa anak ng iba. Upang masiyahan ang baluktot kong pag-ibig para sa iyo. Sa nakalipas na 18 taon, binibigyan niya si Chloe ng mga gamot. Kahawig niya ang patay niyang anak. Dumaranas din ng diabetes, hika at paralisis. Nang malaman niya ang totoo, nasaktan siya. Ang buhay at mithiin ko ay nasira lahat ng babaeng ito. Hindi ikaw ang aking ina. Hindi, ako ang iyong ina. Ako ang iyong ina. Ninakaw mo ako sa kanila. Iniligtas ka ni Mama sa kanila. Walang sino man sa mundong ito ang nagmamahal sa iyo ng higit sa iyong ina. Lahat ng ginagawa ko ay para sa mga anak ko. Naramdaman na lang ni Chloe na may sakit ang pagmamahal ng babaeng ito. Hindi niya matiis ang pagmamahal na ito at hindi niya maiwasang pabulaanan ang kanyang ina. Lahat ng ginagawa niya ay para masiyahan ang sarili. Ang mga salitang ito ay ikinagalit ng aking ina. Hindi niya pinansin ang pakiusap ni Chloe at kumuha ng isang tube ng nakakalason na chocolate liquid. Napaatras si Chloe sa takot na hindi sinasadyang napaatras sa maliit na pinto ng bodega. Pagkatapos ay nilock niya ang pinto. Hindi siya makapaniwala na 18 taon na siyang sinira ng kanyang ina. Pero masasamang salita pa rin ang sinabi ng kanyang ina. Palagi kang magiging baby ko. Magpakailanman. Na-corner, nakakita siya ng isang bote ng paraquat. Pastahan siya na hindi siya hahayaang mamatay ng kanyang ina. Binuksan ni Mama ang pinto. Kailangan ko si Mama. Hindi. Mabilis na gumana ang gamot, dinala siya sa ospital para sa gastric lavage. Nang magising siya, matindi ang pagkalason kaya hindi siya makapagsalita o makagalaw. Ang nakakatakot pa ay nakita siya ng kanyang ina na nagkamalay. Sinubukan niyang tawagan ang nurse. Alam ng nurse na hindi siya makapagsalita ngayon kaya binigay niya ang kanyang papel at panulat. Nanginginig siya at isinulat ang kalahati nito. Tumunog ang alarm at lumabas ng kwarto ang nurse. Naintindihan niya na sinadyang tawagin ng kanyang ina ang nurse. Sure enough, pumasok ang kanyang ina at inilabas ang kanyang syringe, itinulak siya palabas ng silid. Humingin si Chloe sa mga dumadaan para humingi ng tulong. Pero walang pumapansin sa kanya. Sa elevator, tama ka, kailangan ko talaga si Mama. Nalaman ng nurse na wala na siya. Ngunit napagtanto ng notebook ang nurse na nasa panganib si Chloe. Kaya naman, lahat ng security personnel ay pinakilos. Inakay siya ng kanyang ina sa tuktok ng escalator. Hindi niya alam kung makakatakas siya. Ngunit nakita niya ang isang billboard na nag-aanonsyo ng kanyang gustong unibersidad.
Nag-alab ito sa kanyang galit. Sinubukan niya ulit. Natuklasan ni nanay na hindi makagalaw ang wheelchair ni Chloe. Itinaas niya ito para tingnan at nakita niyang ginagamit niya ang kanyang mga paa para harangin ito. I don't need you, mom. Kailangan ko. Ibaba mo ang baril. Ang kanyang ina ay binaril at nahulog ng paurong, at napagtanto ni Chloe na siya ay tunay na malaya. Lumipas ang 7 taon, at sa pamamagitan ng rehabilitasyon ay nagawang tumayo ni Chloe at makalakad muli. Ngunit hindi siya nakaramdam ng anumang galit sa pagbisita sa kanyang ina sa bilangguan. Pagbisita sa ina na may manipis na mukha. Tulad ng dati, ibinabahagi niya ang kanyang buhay. Parang ang perpektong eksena, pero bakas sa mukha ni nanay ang takot. Biglang niluwa ni Chloe ang 3 tableta sa bibig niya. Mahal kita, inay. Ngayon, buksan mo ang iyong